Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang na ika-128 Independence Day. At sa kauna-unahang pagkakataon, formal niyang kinilala si Senator Win Gatchalian bilang leader ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Julie Baisa. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal Park. Kasama ang First Family at ilang mga opisyal ng gobyerno, itinaas ang higanteng watawat ng Pilipinas kasabay ng sama-samang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak at nagbigay pugay ang Pangulo sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Matapos ang flag raising at wreath-laying, agad na nagtungo ang Pangulo sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan kung saan ipinakita sa harapan ng Pangulo at ng madla ang mga samut-saring floats, performances at iba pang mga eksibisyon na nagpapakita ng kulturang Pinoy. At sa unang pagkakataon simula ng pinakahuling palitan ng liderato sa Senado, nakita ng publiko na magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Win Gatchalian. Kinamayan niya si Gatchalian at saglit silang nag-usap. Sa kanyang pagbati sa mga opisyal, formal niyang kinilala si Gatchalian bilang leader ng Senado. Tinukoy niya ang senador bilang Senate President pro tempore na pinalakpakan naman ng mga dumalo. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President pro tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Sa gitna ng agawan sa posisyon sa Senado, nauna nang sinabi ng palasyo na kinikilala nito ang liderato ni Gatchalian. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kalayaan, sabay kinonekta ito sa mga hamon sa bansa ngayon. Pero anya, naniniwala pa rin siya sa kabutihan ng bawat Pilipino. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Nanawagan din ng Pangulo sa pagprotekta ng katotohanan at wastong paggamit ng teknolohiya, ganoon din sa pagpapanumbalik sa tiwala sa gitna ng pagkakawatak-watak. Anya, ang kalayaan ay hindi lang natin minana mula sa mga nagdaang henerasyon, kundi isang responsibilidad na dapat pagtibayin. Bilang pagsunod sa tradisyon tuwing araw ng kalayaan, ngayong hapon isinagawa rin sa palasyo ang taunang Vandenur. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Julie Baisa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.